Napahilot pa sa kanyang sentido si Kiara habang pababa ng hagdan. May hangover pa kasi siya dahil sa dami ng alak na nainom niya kagabi dahil sa selebrasyon ng kaarawan ng isa sa kanyang mga kaibigan. Pagbaba niya ay naabutan niya ang kanyang ama sa sala na abala sa pagbabasa ng dyaryo at umiinom ng kape. "Good morning, darling!" Bati ng kanyang ina nang matanaw siya nito. Lumapit siya rito at humalik sa pisngi ng ina. "Good morning, ma'am. Kumain na po kayo?" Bati at tanong niya at yumakap dito dahilan para mapatawa ito. "Ang lambing-lambing talaga ng anak ko. May kailangan ka, no?" Pagbibiro ng kanyang ina dahilan para mapahiwalay siya rito ng kunot ang noo. "What? Wala naman po, no? I just, I missed you, mommy. I've been very busy this past few months. Wala na akong masyadong time sa inyo kaya miss na miss ko na talaga kayo. I'm glad to know na medyo maluwag na ang schedule ko kaya may time na tayong mag-bonding." Tuwang-tuwa niyang wika dahilan para mapangiti rin ang kanyang ina. That's great. I miss you too so much, anak. Alam mo, wala na akong nakakasama madalas dito sa bahay dahil busy rin ang daddy mo. Ang libangan ko na lang dito, mag-bake. Pero syempre hindi ko naman kayang araw-araw na gawin yun dahil magsasawa na yata ang mga kasambahay natin sa mga binibake ko. Kasi madalas akong mag-bake. Natatawang kwento pa ng kanyang ina saka siya iginiya sa upuan. "What do you mean, mommy? Ang sarap-sarap kaya ng mga binibake mong cake." Aniya sa ina dahilan para mapangiti naman ito sa kanya. Hinalikan ng kanyang ina ang pisngi niya sa kamarahang hinaplos ang kanyang buhok. "We'll talk about some things later, ha? But now, you and your father needs to talk first. He needs to tell you something." May pag-aalala sa mga mata ng kanyang ina. Kaya't napatingin siya sa kanyang ama na ngayon ay ibinaba na ang hawak na dyaryo. Napabuntong hininga ang kanyang ama sa kaseryosong tumingin sa kanya. "I hired a personal bodyguard for you." Ani ng kanyang ama na talaga namang nagpagulat sa kanya. "Daddy, what? No, I already told you that I don't need a personal bodyguard." Gulat niyang sabi sa kanyang ama. Umiling ang kanyang ama sa kanya. "My decision is final. Lasing na lasing kang umuwi kagabi, princess. Delikado yun lalo pa't babae ka. At hindi ka man lang nagsasabi sa amin kung saan ka pupunta. Paano kung may nangyari na pala sa'yo at hindi namin alam, ha?" Pagalit na tanong ng kanyang ama ngunit may pag-aalala sa boses nito. "Daddy, I promise this won't happen again. Just don't hire a bodyguard for me." Pakiusap niya ngunit tanging pag-iling lang ang kanyang nakuha mula sa kanyang ama. "Anak, I've been a very supportive father to you. I supported you with your modeling career. Kahit na alam mong hindi yun ang bagay na gusto ko para sa'yo, pero sinuportahan pa rin kita. Alam ko bilang ama mo na kailangan talaga kitang suportahan pero hindi ko yun isinusumbat sa'yo, anak. Mahal na mahal kita kaya kahit anong gusto mo suportado ko." Paninimula ng kanyang ama kaya hindi na siya nakapagsalita. "Lahat ng gusto mo binibigay ko. Lahat ng bagay na gusto mong gawin pinagbibigyan ko. Hindi kita kahit kailanman pinigilan dahil alam kong doon ka magiging masaya. At ayoko namang maramdaman mong ikinukulong ka o pinipigilan kitang maging masaya. Kahit hindi kita kahit kailan pinigilan sa mga bagay kung saan ka magiging masaya." Her father added that made her heart ache. "But last night you have reached my limits. Lasing na lasing ka. At hindi ka man lang nagsabi sa amin kung saan ka nagpupunta. You're already 25. Nasa tamang edad ka na kaya umakto ka ng naaayon sa edad mo. Stop being a spoiled brat kid, Kiara." Her father slammed the table with his hand. Kiara's tears started to form on the corner of her eyes. Nasasaktan siya dahil hindi sa sinasabi ng kanyang ama kung hindi dahil sa mga bagay na nagawa niya noon na narealize niyang mali pala. Kiara's parents were both very supportive to her.
Kahit na hindi gusto ng mga ito na pumasok sa industriya ng pagmumodelo, ay hinayaan siya ng mga ito dahil yun ang pangarap at kagustuhan niya. Mula sa kanyang pagkabata ay hindi siya pinaghigpitan ng mga ito. At kung ano ang mga bagay na gusto niya ay nakukuha niya dahil sa kanyang ama at ina na pinagbibigyan siya dahil na rin sa nag-iisa siyang anak ng mga ito. But maybe her father is right. Sumobra nga siya kagabi at alam niyang mali ang nagawa niya. Hindi lang kagabi, kung hindi pati na rin ang kanyang mga nagawa pa noon. Alam niya sa kanyang sarili na naging spoiled brat siya. Alam niya sa sarili niyang sumobra siya sa pagiging pasaway na anak sa mga magulang niya kaya nararapat lang din ang ginawa ng kanyang ama na mag-hire ng personal bodyguard para sa kanya kahit pa ayaw niya. Okay, I understand. Lumuluhang pagsang-ayon niya rito habang tumatango. She felt that her mother embraced her that made her cry more. Shh! This is for your own good, anak. We love you so much. Ikaw lang ang nag-iisang anak namin kaya gusto naming masigurong ligtas ka at maayos ka kung nasaan ka. At hindi mo kami kasama. Kapag alam namin kaya mo na talagang mag-isa, kahit wala kang bodyguard ay saka ka namin hahayaan na gawin muli ang lahat ng mga gusto mo. Her mother caressed her back. Marahan din itong sinusuklay ang buhok niya. You can still do whatever you want. But for now, you have to bring a personal bodyguard with you so we'll know that we will be updated about your whereabouts. At alam mo na, para na rin sa hindi kami nag-aalala sa iyo kapag hindi ka namin makontak. Dagdag pa ng kanyang ina saka ito humiwalay sa pagkakayakap sa kanya at maingat na pinunasan ng luha niya. Then, who is going to be my personal bodyguard? Tanong niya sa kamuling hinarap ang kanyang ama. Gio Teodoro Ferrer. Yun ang pangalan ng personal bodyguard mo. Sagot ng kanyang ama na nagpatigil at gulat sa kanya. What? That's impossible, Dad. Pumayag na ako magkaroon ng personal bodyguard pero imposibleng papayag ako na si Gio na yung magiging bodyguard ko. Mabilis na pagkontra niya ngunit umiling ang kanyang ama. Siya ang mas kilala at pinagkakatiwalaan ko, Kiara. And he is well-trained so I know that you're going to be safe with him. Kalmadong paliwanag ng kanyang ama ngunit muli siyang umiling bilang pagkontra. Paano niyo naman po nasabing safe ako sa kanya, Aber? He once left me alone. And I am so 100% sure this is not impossible for him to do it again. Paano kung iiwan lang din niya ako ulit, ha? Paano na ako? Safe pa rin ba ako doon? Sunod-sunod na tanong niya sa kamuling umiling-iling sa kanyang ama. It's okay and completely fine with me if you're going to hire a personal bodyguard for my safety. And I know this is for your peace of mind when I forgot to tell you about my whereabouts. But it's not okay with me if you're going to hire that man again to be my bodyguard. Dad, you know about our past. Paliwanag niya na may bahagyang pagtaas ng boses dahil sa inis at galit na nararamdaman. Ilang taon ko nang kilala si Gio. Dahil nga katulad ng sinabi mo, may past kayo. But just like what you said, it is not the past, Kiara. And what's in the past, stay in the past. Hindi na yun dinadala pa ngayon dito sa kasalukuyan dahil matagal nang nangyari yon. Kalmadong paliwanag muli ng kanyang ama ngunit umiling lang din ulit siya. Tears started to form on the corner of her eyes. He's the reason why I got hurt. Why I got afraid and scared to fall in love again. He broke me once, Dad. And it's not impossible for him to do that again. Umiiyak niyang wika na nagpabuntong hininga sa kanyang ama. He promised me, anak. Hindi niya pababayaang maapektuhan ng personal niyang buhay, ang trabaho niya. Kaya wala kang dapat na ipag-alala dahil na magsisilbi siya bilang bodyguard mo. At wala nang kahit na anong hihigit pa sa turing niya sa'yo. Her father went to her and hugged her. Umiiyak siya nang umiiyak sa balikat ng kanyang ama at huminga ng malalim saka nagsalita.
Nangako rin siya sa akin noon, Daddy. He promised me that he will never let me cry. He will never hurt me, and he will never leave me. But look what happened. He left me. He broke me. And his promises? Walang natupad doon. Mas lalong bumagsak ang kanyang mga luha. He will never do that again. Bodyguard mo na lang siya ngayon. Siya lang ang taong kaya kong pagkatiwalaan para sa kaligtasan mo dahil sa matagal ko na siyang kilala at isa pa, alam ko ang mga skills niya. Kaya alam kong ligtas ka kapag siya ang makakasama mo. Marahang hinagot ng kanyang ama ang likod niya para mapakalma. No, Daddy. Kung kayo, kaya niyo siyang patawarin sa mga nagawa niya sa akin, well, I can't. Kahit pa nasa nakaraan na ang lahat, hindi ko pa rin kayang tanggapin dahil masakit yun at nandito pa rin. He broke me, Dad. He broke me. Umiiyak niyang wika nang humiwalay ng yakap ang kanyang ama. Umiiyak na tumitig siya sa kanyang ama at inilagay ang kamay niya sa kung saan naroon ang puso niya. He broke me and this heart of mine. Minahal ko siya ng higit pa sa sarili ko. Ibinigay ko ang lahat ng pagmamahal ko sa kanya. Ginawa ko ang lahat para sa aming dalawa. I loved him so much to the point that I even forgot how to love myself. Napabuntong hininga siya saka muling nagpatuloy sa pagsasalita. Kahit pa taon na ang lumipas matapos niya akong iwan. Ang sakit naman ng iniwan niya, hindi pa rin nawawala. Nakita niyo ba kung paano ako umiyak? Kung paano ako nasaktan? At kung paano ako naghirap ng dahil sa kanya? Kaya bakit? Paano niyo nagawang magtiwala pa rin sa kanya, Dad? How can you even trust that person who once left and broke me? Halos pasigaw niyang tanong, dahilan para mapabuntong hininga at mapailing ang kanyang ama. Hinawakan ng kanyang ina ang kanyang kamay saka nito marahang hinaplos ang buhok niya. Anak, pansamantala lang naman ito. Hindi naman ito magtatagal. We just want to make sure that you're safe when we are not with you. Kaligtasan mo lang naman ang mahalaga sa amin kaya namin ito ginagawa para sa'yo. Kaya sana maintindihan mo. Hindi naman namin ito gagawin kung alam namin hindi ito makakabuti sa'yo, anak. Paliwanag naman ang kanyang ina sa katipid na ngumiti sa kanya. Hindi namin sinasabing kailangan mo siyang patawarin. Ang gusto lang namin ay pakisamahan mo siya ng pansamantala para sa kaligtasan mo. Ikaw lang ang nag-iisang anak namin, Kiara. Hindi namin kayang mawala ka sa amin o kahit na may mangyari pang masama sa'yo. Hindi namin kakayanin kung may hindi magandang mangyayari sa'yo, anak. Habang buhay kong pagsisisihan kung hindi kita naprotektahan. Sabat ng kanyang ama saka tipid na ngumiti sa kanya. Umiiyak na umiiling siya sa mga ito saka mabilis na tumakbo paakyat sa kanyang kwarto. Narinig niya pang tinawag siya ng mga ito pero mas pinili niyang hindi na lamang sila pansinin dahil sa sakit at bigat na kanyang nararamdaman sa kanyang dibdib. Nang marating ang kanyang kwarto ay sa kanya mabilis na inilak ang pinto at napaupo sa gilid ng kanyang kama at napasubsob sa kanyang mga tuhod at saka umiyak ng umiyak. At habang umiiyak ay unti-unti ring bumabalik sa alaala niya ang araw kung saan siya iniwan ng lalaking kanyang minsang minahal. Kaarawan niya noon at imbis na siya ang makatanggap ng sorpresa, nais niyang siyang maghanda ng sorpresa para sa nobyo niya. Abala siya noon sa paghahanap ng damit na kanyang isusuot para sa dinner nila na inihanda niya para sa kanilang dalawa. Sa paborito nilang restaurant na madalas nilang kainan kapag kumakain sila sa labas. Excited ka yata ngayon, Kiara. Ikaw ba talagang may birthday? O si Gio? Natatawang tanong ng kanyang kaibigan na si Abby. Ito ang pinakamalapit niyang kaibigan kaya't ito lang din ang kaibigang pinapayagan at hinahayaan niyang makapasok sa kanyang kwarto. Siyempre naman excited ako, no? May surprise ako para sa kanya. Kinikilig niyang sagot dahilan para marahan itong matawa at mapailing. Bakit? Ano ba yung sorpresa mo para sa kanya, ha? Bahay at lupa? Sasakyan? Ano? Tanong nito dahilan para mapaharap at mapalapit siya rito.
Nakaupo ito sa sofa ng kanyang kwarto habang siya naman ay nasa kama dahil naroon ang mga damit na pinagpipilian niyang isuot. Ang surprise ko sa kanya ay yung pagpasok ko sa modeling agency kung saan matagal ko nang pinapangarap na makapasok. Tuwang-tuwang sagot niya dahilan para manlaki ang mata ng kanyang kaibigan. Are you serious, Kiara? Hindi ba biro yan? Gulat na tanong nito sa kanya na sunod-sunod naman niyang tinanguan. Yes, kagabi lang ako natanggap. Natanggap ko yung email nila at ayoko pa nga sanang sabihin sa'yo dahil bala ko sanang kay Gio na muna. Pero dahil nandito ka na rin naman at best friend naman kita, sinabi ko na. Hindi ko rin naman kayang sabihin kaagad sa'yo. Ang hirap kayang pigilan ng bibig ko na hindi magsabi sa'yo. Wika niya na nagpatawa naman sa kanyang kaibigan. Napailing ito at niyakap siya. I'm so very proud of you, Kiara. Alam ko matagal mo nang pangarap ang bagay na to. That's why I'm so happy that you'll be able to reach it now. Naiiyak na sabi nito sa kanya dahilan para mapangiti naman siya. Thank you so much, Abby. Natupad ko na rin to dahil sa inyo, sa suportang ibinigay niyo sa akin. Lalo na sa'yo at kay Gio na talagang tinulungan pa akong kumbinsihin sina mommy at daddy na payagan ako sa pagmomodelo ko. Kung hindi siguro dahil sa inyo, hindi rin magiging posible itong pangarap ko na to. Maluha-luha niyang tugon saka humigpit ang yakap sa kanyang kaibigan. Humiwalay si Abby sa pagkakayakap sa kanya at pinunasan ng kanyang luha. Ano ka ba? Siyempre kaibigan kita kaya susuportahan kita sa kahit na anong pangarap mo. At saka alam ko na bata pa lang tayo, ito na talaga yung gusto mo. Kaya syempre, bilang kaibigan mo, suportado kita. Pero Kiara, naging malungkot ang ekspresyon ni Abby dahilan para magtaka siya. Bakit? May problema ba? Kinakabahang tanong niya sa kaibigan at napahawak sa kamay nito. Napabuntong hininga ito at tumitig sa kanya. Paano kayo ni Gio? Malaking modeling agency yung tumanggap sa'yo. Paano na yung relasyon ninyong dalawa? Hindi ba magiging mahirap yun para sa'yo at para sa kanya? May pag-aalala sa boses na tanong sa kanya ng kanyang kaibigan. Dahilan naman para mapatawa at mapailing siya. What are you talking about, Abby? Ano ka ba naman? Gio and I will stay in our relationship. Eh di ipapakilala ko siya sa kanila. Aaminin ko sa kanila na may boyfriend ako. Ayoko namang itanggi ang relasyon namin, Abby. You know how much I love Gio. At handa akong ipakilala siya kahit pa sa buong mundo. May ngiting sagot niya, ngunit hindi nawala ang pag-aalala sa mukha ng kanyang kaibigan. Abby then again heaved a sigh. Tingin mo ba papayag sila sa gusto mo? Ang usap-usapan kasi strict daw ang agency na yon, Kiara. May pag-aalala pa rin na tugon nito sa kanya. Hay nako, Abby. Be positive, okay? Magiging maayos at okay din ang lahat. Magtiwala ka lang sa akin. Hindi kami maghihiwalay ni Gio. And knowing that man, alam kong kahit na ano pa ang mangyari, hindi niya ako bibitiwan. Ilang beses na niyang napatunayan sa akin ng sarili niya at kung gaano niya ako kamahal. Nakangiting paliwanag niya sa kanyang kaibigan kaya't wala na itong nagawa kung hindi ang tumango na lang sa kanya. Nagpatuloy siya sa paghahanap ng damit na isusuot at nang makahanap na ay saka naman siya naligo saka nagsimulang mag-ayos ng sarili na may kasamang tulong din ng kanyang kaibigan na si Abby. Napapansin niyang tila wala rin ito sa sarili habang tinutulungan siyang mag-ayos. Ngunit hindi na lang niya itong pinansin dahil alam niyang magiging maayos din naman ang lahat. At kapag nangyari yon ay makakampante rin ang kanyang kaibigan. O paano? Mag-iingat ka, Kiara ha? Tumawag ka kagad sa akin kung may kailangan ka, okay? Paalala ni Abby na kaagad naman niyang tinanguan. Paalis na siya ngayon at nagpunta na sa restaurant kung saan siya nagpa-reserve para sa dinner nila ng boyfriend niyang si Gio. Excited at tuwang-tuwa siya lalo na sa balitang kanina niya pa gustong sabihin dito. Yumakap muna siya kay Abby at nagsalita. Alam kong nag-aalala ka pa rin para sa amin ni Gio. Pero huwag kang mag-alala, magiging maayos kami, Abby. Mahal ko si Gio kaya handa akong ipaglaban siya at handa akong gawin ang lahat para lang
manatiling matatag ang relasyon naming dalawa. And I know that this is not the same with him. I know he loves me so much just like how much I love him. You have nothing to worry about, Abby. Aniya saka humiwalay ng yakap kay Abby na ngayon ay may tipid ng ngiti na nasa labi. I love you so much, Kiara. At palagi mong tatandaan na handa rin akong gawin ang lahat para sa'yo. Lalo na sa oras na saktan at paiyakin ka ng Gio na yon. Kahit pa naging kaibigan ko na rin yun. Wala akong pakialam lalo na kapag nasaktan at pinaiyak ka niya. Napangiti siya sa sinabi ni Abby at tumangu-tango. Oo na, alam ko namang hindi ako sasaktan at paiiyakin ng Gio na yun, ano? Mahal namin ang isa't isa, Abby. Kaya wala kang dapat na ipag-alala, okay? Paninigurado niya sa kanyang kaibigan kaya tumango ito sa kanya. Okay, sige na, mag-iingat ka. Tumawag ka sa akin kapag nagkaroon ka ng problema para mapuntahan ka agad kita ha. At kapag nakarating ka na ron sa restaurant, mag-text ka kaagad sa akin para hindi na rin ako mag-alala, okay? Muling paalala ni Abby na sunod-sunod niyang tinanguan saka nagpaalam at sumakay na sa sasakyang maghahatid sa kanya sa restaurant na patutunguhan niya. Nang makarating siya sa restaurant na kakainan nila, ay kaagad niyang natanaw si Gio na mukhang kanina pa naghihintay sa kanya. Gumuhit ang isang malawak na ngiti sa kanyang labi saka mabilis na naglakad papalapit dito. Nang malapit ay kaagad niya itong niyakap at hinalikan sa pisngi. Ngunit gano'n na lang ang pagtataka niya nang hindi man lang siya nito niyakap pabalik. Hey, what's wrong? May pag-aalala niyang tanong. Kitang-kita niya ang lungkot sa mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Pwede bang mag-usap tayo sa labas? May tipid sa labing ngiti na tanong nito na tinanguan naman niya kaagad kahit na nagtataka at kinakabahan. Kilala niya si Gio, alam niyang kapag may problema ito at alam niya kapag may hindi ito sinasabi sa kanya. At ngayon ay alam niyang may mabigat itong problema. Lalo na sa ekspresyon nito habang nakatitig sa kanya pero may ngiti itong tipid sa mga labi. Nakarating sila sa parking lot ng restaurant na parehong tahimik at walang imik. Pinagbuksan siya ni Gio ng pintuan sa passenger seat saka ito pumunta sa driver's seat. At kahit nagtataka siya ay hinayaan niya na lamang itong magmaneho papunta sa lugar na hindi naman niya alam. Kiara. Tawag sa kanya ni Gio habang ang mga mata naman ay nasa kalsada ang tingin. Napalingon siya rito. Bakit? May gusto ka bang sabihin sa akin? Hindi mo naman kailangang itago yan, mahal. Alam mo namang nandito ako palagi para tulungan at samahan ka. Diba? Alam mo yun, diba? Tanong niya saka ngumiti rito ng sandali at sinulyapan. Paano kung bigla na lang natin kailanganin na maghiwalay? Papayag ka ba? Tanong nito na nagpatigil at nagtanggal ng ngiti sa kanyang labi. Teka, bakit mo naman naitanong yan? Alam mo naman ang sagot at iyon ay hindi ako papayag. Mahal na mahal kita, Gio. At kahit ano pang mangyari, hindi yun magbabago dahil ikaw lang naman ang lalaking mamahalin at pakakasalan ko. At isa pa, wala namang dahilan para kailanganin nating maghiwalay. Napabuntong hininga ito at itinigil ang sasakyan sa isang parke at saka siya nilingon. Paano kung para sa pangarap mo ang pakikipaghiwalay sa akin, Kiara? At kung ang kapalit ng pakikipaghiwalay mo sa akin ay pagiging matagumpay mo sa pangarap mo, pipiliin mo pa rin ba ako? Tanong nito na nagpakunot na naman ang noo niya. Kunot noo siyang tumitig dito. You know how much I've always wanted to be a model. Alam mong matagal ko ng pangarap yun, Gio. At hindi ko yun kahit kailanman magagawang bitawan. Pero mas lalong hindi rin naman kita magagawang bitawan dahil mahal din kita. At pangarap ko rin na makasama ka. Paliwanag niya saka humawak sa kamay nito. Tumitig ito sa kanya at napabuntong hininga. Paano kung kailangan mong mamili? Ang pamilya at pangarap mo o ako? Tanong nito na mas lalong nagpakunot at nagpausbong ng kaba sa dibdib niya. Why is he asking these questions? Tanong niya sa kanyang isipan. Why do I even have to choose between you, my dream, and my family?
Pare-pareho ko kayong pinipili. Gio, dahil lahat kayo mahal ko at malaki ang halaga sa akin. Kalmadong tugon niya kahit na kakaiba ang kabang nararamdaman. We cannot be together, Kiara. Ani ni Gio sa kabinawi ang kamay nito mula sa pagkakahawak niya at umiling. We should break up. Dagdag pa nito na nagpatigil sa kanya. Umiling-iling siya rito at may namumuunang luha sa mga mata. No, why? Bakit bigla mong gustong makipaghiwalay ha? Bakit? You promised me, Gio, nangako ka sa akin na hindi mo ako kahit kailan hihiwalayan. At handa kang ipaglaban ako sa kahit na sino. What's with the sudden change of mind, ha? Bakit? Nakahanap ka na ba ng iba? May iba na ba, Gio? Umiiyak na tanong niya, ngunit umiling naman ito sa kanya. May mga bagay lang na hindi para sa isa't isa. At hindi natin yun pwedeng ipilit, Kiara. At isa sa mga bagay na yun ang tayong dalawa. Hindi sapat ang pagmamahal mo para manatiling tayo. Umiiling na sagot nito sa kanya. Nanghihinang napasandal siya sa passenger seat. No, hindi ako papayag. Ang relasyon nating dalawa ay sa pagitan natin. Kaya hindi lang ikaw ang pwedeng gumawa ng desisyon. Hindi ka naman basta pwedeng makipaghiwalay na lang sa akin dahil gusto mo. Mariing wika niya habang umiiling at tumutulo ang mga luha. Aalis na ako sa Pilipinas bukas na bukas kaagad. At alam ko rin na pumasa ka sa modeling agency na matagal mo nang pinapangarap. We should let each other grow, Kiara. Darating naman ang araw na makakalimutan mo rin ang nararamdaman mo para sa akin. Ani muli ni Gio dahilan para mapalingo naman siya. Bakit ba parang napakadali sa'yong sabihin yan, ha? Ganun na lang ba kadali sa'yo nakalimutan ng lahat? Nakalimutan ang pinagsamahan natin? Pagalit nitong tanong na inilingan naman ng binata. Hindi mo ako naiintindihan, Kiara. Pero kailangan na nating tapusin ang relasyon nating ito ngayon din. Para din naman to sa ating dalawa Para sa mga pamilya natin at para sa mga pangarap natin. Paliwanag naman ni Gio dahilan para mas lalong maiyak siya. Hindi siya makapaniwalang tumitig sa lalaki. Para sa atin? Sa pangarap at sa pamilya natin? Bakit hindi mo na lang kasi ako diretsuhin, Gio? Kung ayaw mo na magsabi ka lang. Kung may iba ka na, umamin ka naman. Hindi yung ganito na kailangan mo pa akong saktan sa bawat salitang binibitiwan mo. Lumuluhang wika niya saka napasuklay sa buhok gamit ang daliri niya. Mahal na mahal kita. At hindi ko kahit kailanman inakala na magagawa mo akong bitawan ng ganito kabilis. Akala ko nun magagawa mong tuparin ang lahat ng mga pangako mo sa akin pero hindi rin pala. Hindi ka rin siguro sapat ang pagmamahal sa akin at ang pangako mo para manatiling buo at maayos ang relasyon na to. Padabog siyang lumabas ng sasakyan ni Gio at naglakad saka pumara ng taxi. Tila nabalik sa realidad si Kiara nang marinig ang mga katok sa pintuan ng kwarto niya. Hindi niya ito pinansin at umakyat na lang sa kanyang kama at nahiga roon. Nagtalokbong siya ng kumot at nagpanggap na tulog hanggang sa may naramdaman siyang tumabi sa kanya. Anak, her mother gently called. Please, don't be mad at us, especially to your dad. He just want to make sure that you're safe at all times. We're doing this for you and for your own good. We're not asking you to forgive, Gio. We are asking you to be cooperative with us. Wala na kaming alam na pwedeng taong pagkatiwalaan pagdating sa'yo, maliban lang kay Gio. Dahil matagal na namin siya kilala. Paninimula nito kaya hindi siya nagsalita at nagpatuloy sa pagpapanggap na natutulog. You are our only daughter. You're the only heir of this family and company, darling. Hindi namin kakayanin ng daddy mo kung may hindi magandang mangyari sa'yo. This is for your own good, baby. Please, don't be mad at us. Naramdaman niya ang pagyakap sa kanya ng kanyang ina kaya hindi niya maiwasang maiyak, lalo na sa mga sumunod na sinabi nito. Alam mo ba, nung maliit ka pa, kahit lamok hindi ko hinahayaan na dumapo sa'yo. Kahit ang daddy mo, he would make sure that your room is well cleaned dahil ayaw niyang magkaroon ka ng kahit na anong sakit.
kapag narinig kanyang umiiyak sa madaling araw, kahit napagod siya at tatayo siya para iheli ka at palitan ng diaper mo. She felt her mother's shoulders shaking dahil na rin sa pag-iyak nito. Nagtrabaho siya ng nagtrabaho para mapalago ang kumpanyang balak niyang ipamana sa iyo. Nasa sinapupunan pa lang kita, inihanda na niya ang lahat ng kakailanganin mo para sa future mo. Your father loves you so much. He loves you more than his own life. You're his only daughter, his only princess, and all the things he's doing now are all for you, baby. So please, don't be mad at him for doing this. He just wants the best for you. Nanatili siyang nagpapanggap na tulog. Pilit din niyang pinipigilan ng mga hikbing nais na kumawala sa kanyang bibig para lang hindi siya marinig ng kanyang ina na ngayon ay umiiyak na rin. Hearing her mother's cry hurts her and makes her heart ache. All the things we're doing now are all for you, my princess. We love you so much. We love you more than ourselves. More than anything else. Naramdaman niya ang pag-alis ng kanyang ina at sunod naman ay ang pagbukas at sara ng pintuan ng kanyang kwarto. Nang masiguro niyang nakalabas na ang kanyang ina ay sa kanya pinakawala ng mga hikbi. Umiyak siya ng umiyak hanggang sa makatulog siya at nagising na handa na ang mga damit na isusuot. Hello ma'am, ako po si Faye. Ako po yung magiging personal assistant niyo. Pakilala sa kanya ng isang babae nang makalabas siya ng kwarto niya. Ako po pala yung naghanda ng susuotin niyo para ngayong araw. Ang sabi po ng mami niyo, ayaw niyo pong may ibang pumapasok sa kwarto ninyo. Kaya siya po ang nagpasok ng mga damit na dala ko para sa inyo. Anito kaya wala sa sarili siyang tumango. Ang daddy niyo po ang kumuha sa akin bilang assistant niyo. Handa na rin po ang almusal ninyo sa baba. Pagkatapos niyo po lahat ng kailangan niyong gawin, makakaalis na po tayo dahil may schedule na po tayo ng photoshoot ninyo ngayong araw. Bakit kailangan mo pang magpakilala at bakit ganyan ka magsalita? Ang aga-aga, Faye, ha? Napahilot siya sa kanyang sentido dahilan para matawa ang personal assistant niya. Biro lang naman po, ito naman. Gusto ko lang pong pag-anin yung loob niyo. Alam ko na ang tungkol sa nangyari kanina at isa pa, hindi na po umaga, tanghaling tapat na oh. Magbihis ka na dahil may photoshoot ka pa. Hihintayin kita sa baba, okay? Pamamaalam ng kanyang personal assistant na kaibigan na rin bago ito bumaba. Si Faye ang assistant niya nang nagsisimula pa lang siya sa modeling career niya. Kahit nasaan siya magpunta ito ang kasama niya dahil sa tagal nitong nagtatrabaho bilang assistant niya ay naging kaibigan na rin ang turingan nila sa isa't isa. Nang matapos siyang mag-ayos ng kanyang sarili ay saka siya bumaba. Nagpaalam lang siya sa kanyang mga magulang saka lumabas ng bahay pero napahinto siya sa paglalakad papunta sa sasakyang siyang maghahatid sa kanyang destinasyon nang makita niya roon ang lalaking napakapamilyar sa kanya. Aalis na po ba tayo, Ma'am Faye? Tanong ni Gio kay Faye na mabilis namang tumango nang may ngiti sa labi. Oo, Gio. Halika na, Kiara. Hinawakan ni Faye ang braso niya saka iginiya papasok sa loob ng sasakyan. Hindi siya makapagsalita at nakatitig lang sa lalaking ngayon ay abala sa pagmamaneho ng kanilang sinasakyan. Ngayon na lang niya ulit ito nakita at 2 taon na rin kasing magmula nang maghiwalay silang dalawa. At hindi niya akalain na kahit 2 taon na ang lumipas at kahit nagaano kasakit ang ipinaparamdam nito sa kanya nang iwan siya nito, ay hindi niya pa rin matatanggihang may nararamdaman pa rin siya para sa lalaki. Gio is her first love at kahit ngayon ay ito pa rin ang lalaking mahal niya. Hindi niya magagawang magmahal ng iba dahil si Gio pa rin ang laman ng puso't isip niya. Si Gio pa rin ang hanggang ngayon ay mahal niya. Si Gio na inaalagaan siya at nasa tabi niya noong mga panahong mag-isa siya. Noong mga panganahong nangangarap siya at noong mga panahong pakiramdam niya ay wala na siyang pag-asa na matupad ang pangarap niya. Maliban sa kaibigan niyang si Abby, si Gio ang tanging naniniwala sa kanya. Si Gio ang sumuporta sa kanya at ang taong nagpalakas ng loob niya para matupad at maabot niya ang mga pangarap niya. Malaki ang naging parte ni Gio sa buhay niya na siyang dahilan kung bakit kahit 2 taon na ang lumipas nang maghiwalay silang dalawa, ay may nararamdaman pa rin siya para rito. Kiara, we're here!
Pag-iimporma sa kanya ni Faye dahilan para mapabalik siya sa kanyang sarili. Sumunod na siya sa paglabas ng sasakyan at inalalayan pa siya ni Gio, ngunit kaagad siyang umiwas. Nagpanggap siyang hindi niya ito nakikita at wala siyang pakialam kahit na naiilang siya dahil sa pagtitig nito sa kanya. Lalo na nang magbihis siya para sa photoshoot niya. Isang two-piece swimsuit kasi ang kailangan niyang i-model ngayon. Tila may galit si Gio sa suot niya dahil sa paraan ng pagtitig nito. Wala naman siyang choice kung hindi ang isama si Gio sa photoshoot niya. Kahit pa ayaw niya dahil na rin sa utos at kagustuhan ng kanyang ama. Ayaw na rin kasi niyang humaba pa ang panahong magkasama sila dahil alam niya sa sarili niyang kapag mas tumagal na magkasama sila ay hindi imposibleng makiusap siyang muli rito upang maging silang muling dalawa. Itinuon na lamang niya ang sarili sa pag-post nang simula na siyang kuhanan ng litrato. Ilang na ilang siya habang nagpo-post dahil nakatitig pa rin sa kanya ang binata na ngayon ay mas madilim na ang tingin. Katabi nito si Faye na ngayon ay nakatitig din sa kanya habang may ngisi sa labi at tila inaasar siya. Habang nakatitig naman si Gio kay Kiara ay hindi nito maiwasan na mainis. Kahit pa alam niyang parte ng trabaho ni Kiara ang pagsusuot ng ganitong klase ng mga kasuotan, it's exposing too much part of her skin that's irritating him. Huwag mo nga siyang titigan ng ganyan, Theodore. Trabaho niya yan. Bulong sa kanya ni Faye na ang tingin ay na kay Kiara rin. Napabuntong hininga siya. I can't help it. It's exposing her too much of her skin. Pagdadahilan niya kaya naman mahinang natawa si Faye. Alam mo, kung masyado kang magiging mahigpit sa kanya, baka mas lalong hindi niya balikan ikaw. Sige ka. Let Kiara do what she wants and what makes her happy. Hindi mo siya pwedeng pasunurin sa mga bagay na gusto mo, Theodore. Mataas ang mga pangarap ni Kiara para sa sarili niya. And if you really love her, you will support her with her dreams. Ani Faye, kaya muli siyang bumuntong hininga at tumango. I know, Faye, at susuportahan ko siya. At kahit pa ayaw kong nakikita siyang nagsusuot ng ganitong klase ng mga kasuotan, hahayaan ko siya dahil alam kong parte yan ng trabaho niya. Kung anong mga bagay na nagpapasaya sa kanya, yung mga bagay na rin na nagpapasaya sa akin. When are you planning to tell her the truth? Kailan mo sasabihin sa kanyang tunay mong dahilan kung bakit mo siya iniwan? Kailan ka aamin, Gio, kapag wala na siyang nararamdaman sa'yo? Kapag iba na ang laman ng puso at isip niya? O kapag tuluyan na niyang nakalimutan ng minsan ninyong naging pagmamahalan? Sunod-sunod na tanong ni Faye na dahilan kung bakit nakaramdam siya ng kirot sa puso niya. Hindi niya kayang magmahal ng iba kung hindi iyon si Kiara. At mas lalong hindi naman niya kayang makita si Kiara na masaya pero nasa piling naman ng iba. Oo nga at minsan na niya itong nasaktan dahil sa biglaan niyang paglisan pero nagawa lang din naman niya yon para kay Kiara at para matupad nito ang mga bagay na matagal na niyang pinapangarap. Okay, I will tell her. Mahinang sabi niya kaya napalingon sa kanya si Faye. Oo nga, sasabihin mo nga sa kanya pero kailan? I know, Kiara, matagal na rin ako nagtatrabaho bilang assistant niya. At sa panahong magkasama kaming dalawa, mas lalo ko siyang nakikilala. Alam ko ang ayaw niya at mga gusto niya, mga bagay na nagpapasaya sa kanya. At ganun din ang mga bagay na nagpapairita sa kanya. Kaya ngayon, alam ko na kahit hindi niya pa sabihin sa akin. Napabuntong hininga si Faye kaya kumunot ang noo niya. Alam ko nang sinubukan ka na niyang kalimutan. Ang nararamdaman niya para sa'yo. Sobrang sakit kaya ng pag-iwan mo sa kanya. Pero kahit ganun, alam kong hanggang ngayon may nantitira pa rin pagmamahal yan para sa'yo. Pero alam ko rin sinubukan na niyang kalimutan ang pagmamahal na yun. Dagdag niya saka ibinalik ang tingin kay Kiara na ngayon ay kausap ng photographer at nakasuot ng bathrobe. She can't do that. Umiling siya ngunit umiling din si Faye. Yes, she can, Gio. Faye walked towards Kiara's direction with smile on her face. Matagal nang magkakilala si Gio at Faye. Si Faye ay pinsan niya na pinakiusapan niya noon na magpanggap bilang personal assistant ni Kiara dahil gusto niyang kahit malayo siya rito ay alam ni Gio ang nangyayari sa buhay nito at ligtas ito. Mahal na mahal niya si Kiara at iyon ang naging dahilan kung bakit niya ito iniwan noon.
Nagmula si Gio sa isang mayamang pamilya. Ang kumpanyang pagmamay-ari ng pamilya nila Gio ay ang kumpanyang matagal ng kalaban ng kumpanya nila Kiara. Matagal nang alam ng ama ni Kiara ang tunay na pagkatao ni Gio. Ngunit dahil nag-iisang anak niya si Kiara, ay hinayaan niya itong makasama si Gio, lalo pa at nakita nitong mahal na mahal nila ang isa't isa. Habang nakatitig kay Kiara ay hindi maiwasang masaktan ni Gio, lalo na nang maalala niya ang nakaraan bago niya ito iwan at hiwalayan. Isang umaga noon at abala si Gio sa paglilinis ng kanyang kondo. Ngayon kasi ang selebrasyon ng ikalawang anibersaryo ng pagiging magnobyo at nobya nila ni Kiara. At gusto niyang dito na lang sa kanyang kondo unit nila ito i-celebrate dahil gusto niyang siya naman ang maghanda at magluto para kay Kiara. Madalas kasi na si Kiara ang naghahanda at nagluluto kapag may espesyal silang araw na isa-celebrate. At dahil na rin sa kagustuhan nito, ay pinagbigyan na lamang niya si Gio. Sa susunod na linggo naman ang kaarawan nito, kaya pinaghandaan niya rin ang kanyang magiging regalo para rito. Abala siya sa pag-aayos ng sangkap ng kanyang lulutuin na ulam na paborito naman ni Kiara nang marinig niya ang pagkatok ng kung sino sa pinto. Na sa kanyang pagkakatanda na mamayang hapon pa pupunta si Kiara at umaga pa lang, kaya wala naman siyang inaasahang ibang bisita ngayon, kaya sino naman kaya itong dumating? Naglakad siya papunta sa pinto at pinuksan yon. Bumungad sa kanyang sekretary ng kanyang tito, kaya kahit nagtataka ay pinapasok niya ito at pinaupo sa sofa sa sala. Ipinaghanda niya ito ng maiinom saka siya naupo sa harapan nito. Bakit po kayo nandito? Diretsahan niyang tanong. Alam niya kasing hindi ito basta na lamang papupuntahin ng kanyang tito rito kung wala iyong malalim na dahilan. Tumikhim ito at nagsalita. I'll go straight to the point, Mr. Gio. Your uncle wants you to break up with your current girlfriend. Anito na nagpatigil at nagpakuyom sa kamao niya. No, I won't do that. Hinayaan ko na kayong kunin akong tagapamahala ng kumpanya. Kahit na alam niyong ayoko nun at wala akong interes doon dahil na rin sa empleyadong nagtatrabaho ron na pwedeng mawala ng trabaho. Pero ang hiwalayan ng babaeng mahal ko, sobra-sobra na yata yun. Napabuntong hininga ang kanyang kaharap. Mr. Theodore, alam ko naman na alam ninyo ang pamilya at kumpanya ng babaeng mahal ninyo ay ang kalaban din ng kumpanya ng inyong pamilya. Kaya kung ayaw ninyong magkaroon pa ng gulo ay mas mabuting sundin na lamang ninyo ang gusto ng inyong tiyuhin. Kalmadong tugon nito ngunit umiling-iling siya. Labas ng kumpanya at pamilya naming dalawa sa relasyong meron kami. Her family accepted me. Alam ng ama ni Kiara kung saang pamilya ako nanggaling at tinanggap nila ako. So I hope uncle and our family would do the same. Sagot niya dahilan para ito naman ang umiling sa kanya. Nako, mas malaking problema kung hindi kayo susunod sa gustong mangyari ng inyong tito Tomas, Mr. Gio. Alam naman ninyo na ayaw niyang sumusuway kayo sa kanya. He raised you like his own son. At ito ang unang beses na humiling siya sa inyo kaya sana pagbigyan niyo. Meron itong inilapag na brown envelope sa lamesang nasa kanilang harapan. Ang lahat ng negosyo, lupain at ari-arian ni Mr. Tomas ay kanyang ipinasa sa inyong pangalan. Sa inyo niya ipinamana ang lahat ng kanyang ari-arian dahil wala rin naman siyang anak o asawa. Ikaw na ang magmamanage ng negosyo niya at lahat ng mga ari-ariang meron siya. At sa inyo na rin mapupunta ang mga yon. Pag-iimporma nito sa kanya kaya kaagad niyang binuksan ang brown envelope at inilapag ito. Nang makita niya ang laman nito ay napatigil siya dahil tama nga naman ang nasa pangalan niya ang mga ari-arian ng lahat ng negosyo na nasa pangalan ng kanyang tiyuhin noon. Wala itong anak kaya't ito na rin ang tumayo niyang ama at nagpalaki sa kanya. Pero hindi niya akalaing pati ang lahat ng meron ito ay sa kanya na rin ipapamana. Ang tanging hiling niya lang ay hiwalayan ninyo si Miss Kiara para na rin sa kaayusan ng inyong mga pamilya. Nangako ang inyong tito Tomas na sa oras na matapos na ang relasyon ninyong dalawa ay hahayaan ka na niya sa lahat ng bagay na nais mong gawin. At isa pa, nalaman din niya ang pagpasa ni Miss Kiara sa isang kilalang modeling agency na matagal na nitong pinapangarap. Hindi naman gusto ng inyong pamilya o kamag-anak na maging kayo ni Miss Kiara. Naiintindihan kong mahirap at masakit yun para sa inyo. Pero wala po akong magagawa dahil ang utos lamang naman sa akin ay ipaalam sa inyo ang lahat ng mga bagay na to.
Tumayo ito sa kabahagyang yumuko at tuluyan nang nagpaalam sa kanya at saka umalis. Nanghihinang napasandal siya sa sofa, saka nagsimulang bumagsak ang mga luha niya. Ang buong akala niya noon ay matatanggap ng kanyang pamilya si Kiara dahil mabuti naman itong dalawa at mabuti rin ang makitungo sa kanila. Pero ang hindi niya akalain ay magagawa pa rin pala sila nitong paghiwalayin. Kinuha niya ang kanyang cellphone sa bulsa at kaagad na tumawag sa Tito Tomas niya. "Give me 1 week. Kahit 1 linggo na lang, Tito. Gusto ko lang siyang makasama." Pakiusap niya. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng kanyang Tito Tomas sa kabilang linya. "Okay, if that's what you want. 1 linggo lang ang ibibigay ko, Gio. Hindi ka na dapat sosobra pa ron." Sagot nito kaya tumango siya kahit na hindi siya nito nakikita at nagpaalam at ibinaba ang tawag. Ikanalma niya ang kanyang sarili saka nagpatuloy sa paghahanda. Nang sumapit ang hapon ay nag-ayos naman siya ng kanyang sarili saka binuksan ng pinto. Nang saktong pagkatapos niyang ayusin ang lamesa ay may kumatok. Bumungad sa kanya ang nakangiting si Kiara na may hawak na isang paper bag. Kaagad itong lumapit at yumakap sa kanya kaya napangiti siya at niyakap din ito pabalik at nang mas mahigpit. "Happy 2nd anniversary, Gio! I never thought we'd reach this point. Lalo na kapag naaalala ko kung gaano at kung paano ako mainis sa'yo nung high school pa lang tayo. Actually, kahit nung elementary pa." Ani Kiara na siyang nagpatawa sa kanya. Humiwalay siya at pinisilang pisngi nito. "Hindi mo man lang inamin sa akin ang talagang nagagwapuhan ka nung unang beses mo pa lang ako nakita." Pang-aasar niya dahilan para mapairap ito sa kanya. Pabiro nitong pinisil din ang pisngi niya. "Oh, talaga ba? Sa mga naririnig ko kasi sa mga naging classmates natin nung elementary at high school tayo, ikaw talaga ang matagal nang may gusto sa akin. At ang sabi pa nila, ikaw raw yung nag-iwan ng rose flower nung Valentine's Day sa table ko." Wika ni Kiara na mas lalong nagpatawa sa kanya. Hinalikan niya ang noo nito saka ito muling niyakap. "Yeah, I fell first and I'm still the one who fell harder. And until now, I'm still falling for you. Every single day and every single time that I'm spending with you." Tugon niya, saka mas sinigpitan ng yakap dito at pinigilan ng mga luha na pumatak. "I love you, Kiara. Even if this decision of mine will hurt the both of us, I'll still choose to let you go. Kung gusto mong matupad ang mga bagay na pinapangarap mo, kahit na magiging masakit ang lahat. Mahal na mahal kita, Kiara, pero pinapalaya na kita." Bulong niya sa kanyang isip habang mahigpit na yakap si Kiara. Tila nabalik siya sa realidad nang pumitik-pitik si Faye sa harapan niya gamit ang mga daliri nito. Nakapamewang ito at nakataas ang kilay sa kanya. "Hoy, ano ba naman yung iniisip mo? Halika na, nagugutom na raw si Kiara." Anito saka naunang maglakad kaya sumunod naman kaagad siya. Nakahinga siya ng maluwag nang makita niya si Kiara na nakabihis na. Nakaupo ito malapit sa sasakyan at tila naiinip na dahil sa paulit-ulit nitong pagtapik ng kanyang paa sa sementadong sahig. Nang mukhang naramdaman nito ang presensya nila ay kaagad itong lumingon habang nakataas ang kilay at masama ang tingin. "Where have you two been? Kanina pa ako naghihintay rito." Reklamo nito dahilan para mapangiti siya. Mabilis na lumapit dito si Faye. "Sorry na, ito naman. Halika na, kakain na tayo." Ani Faye saka kumapit sa braso ni Kiara at iginiya ito papasok sa loob ng sasakyan. Mabilis namang naglakad si Gio papunta sa driver's seat nang makasakay ay sa kanya mabilis na binuhay ang makina ng sasakyan at pinaandar ito paalis. Dumiretso siya sa isang malapit na fast food chain at ipinark dito ang sasakyan. Siya ang naunang bumaba at pinagbuksan ng pinto si Faye at Kiara. Pagbukas niya pa lamang ng pintuan ng kotse ay kunot ang noo ni Kiara at si Faye naman ay nakangisi sa kanya. "May kailangan lang akong kausapin, Kiara, para yun sa isa mong photoshoot next week. Tapos may kailangan din akong asikasuhin kaya kayo na lang munang dalawa rito." Ani Faye habang ngiting-ngiti kay Kiara. Kunot noong bumaling naman sa kanya, si Kiara. "Hindi ba pwedeng mamaya na yan? You should eat first. At isa pa, walang pwedeng maghatid sa'yo. I won't let you go alone." Pagpigil ni Kiara ngunit umiling sa kanya si Faye at mas lalong ngumiti.
I'll be fine, Kiara. You two should eat. Kumain na rin naman ako. Magta-taxi na lang ako, okay? Ani ni Faye at saka pinababa si Kiara sa sasakyan na wala na ring nagawa kung hindi ang tumango na lang. Sabay silang pumasok ni Gio sa loob ng fast food restaurant. Si Gio na rin ang umorder ng kanilang kakainin. 4:30 na ng hapon at napatagal ang photoshoot niya dahil na rin sa iba't ibang summer swimwear ang imomodel niya. Thanks. Tipid na sambit ni Kiara nang mailapag ni Gio ang mga order nila. Sabihin mo kung may gusto ka pa. Ani Gio kaya tipid lang na tumango si Kiara at nagsimula ng kumain. Pareho silang tahimik habang kumakain at pasimpleng sumusulyap si Gio kay Kiara. Gustong-gusto niyang magsalita at ipaliwanag ang lahat. Gusto niyang muling maayos ang relasyon nila ni Kiara dahil natakot siya sa mga sinabi ni Faye sa kanya. Natatakot siyang tuluyan nang ang kalimutan ni Kiara ang tungkol sa kanilang dalawa at ang pagmamahal pati ang nararamdaman nito para sa kanya. Nag-angat ng tingin si Kiara kaya napatingin siya dito. Alam ko may sasabihin ka kaya sabihin mo na. Ani ng babae sa seryosong boses kaya napalunok siya. Uminom siya sandali ng tubig at ibinaba ang kutsara at tinidor na hawak. Let's finish the food first, then we talk later. Sagot niya, ngunit umiling sa kanya si Kiara. No, I want us to talk now. Right here. And right now. Hindi ko na gustong maghintay pa ng mamaya para sa mga sasabihin mo. I'm now giving you the chance to explain your side. I want to hear your explanation. I want to know the truth. Gusto kong sa'yo mismo manggaling na hindi mo ako iniwan dahil gusto mo. Kung hindi dahil sa... Napatigil si Kiara sa pagsasalita nang putulin niyang sasabihin ito. Ang kumpanyang pagmamayari ng daddy mo at ang kumpanyang matagal ng kalaban ng kumpanya ng pamilya ko. Matagal nang alam ng daddy mo kung saan pamilya ako nagmula. Pero dahil alam niyang mahal na mahal kita at wala akong kahit na anong plano sa'yo na hindi maganda, ay hinayaan niyang maging tayong dalawa. Paninimula ni Gio kaya hindi muna nagsalita si Kiara. I was forced to leave you. Kinailangan kong gawin yun dahil lahat ng kamag-anak ko hindi gustong maging tayo. Hindi ako natatakot noon ay paglaban ka dahil pinaglaban kita sa kanila. Pero dahil ayaw ko nang magkaroon pa ng mas malaking gulo at pinili kong sundin ang utos ni Tito Tomasco. Dagdag niya dahilan para kumuyom ang kamao ni Kiara sa galit na nararamdaman. Ayaw kong maging hadlang sa pag-abot mo sa mga pangarap mo. Alam ko na matagal mo nang pinapangarap ang pagiging model. At ayaw kong maging ako ang dahilan para hindi mo yan maabot. I love you so much, Kiara, that I am willing to sacrifice my own happiness just for you to be happy. Tumikim siya at bumuntong hininga. Kiara cleared her throat. Bakit? Tingin mo ba naging masaya ako dahil naabot ko ang mga pangarap ko? Oo. Masaya ako pero sa araw-araw, ramdam ko na may kulang dahil wala ka. Kahit gaano kasakit ang ginawa mong pag-alis at pag-iwan sa akin, minahal pa rin kita. Parte ka ng pangarap ko. Ikaw ang dahilan kung bakit nagpatuloy ako. Pero pagkatapos, iniwan mo rin ako. Kiara's voice broke. Pasimple niyang pinunasan ng mga luhang pumapatak sa mga mata niya. Alam kong masakit din ang lahat para sa'yo, Kiara. That's why I sent Faye here. Dahil alam kong matutulungan ka rin niya. Kahit pa wala ako sa tabi mo. Napatitig siya rito at nanginginig ang boses na nagsalita. What did you say? Bakit magkaano-ano kayo ni Faye? She's my cousin. I asked her to work for you dahil gusto kong kahit malayo ako, alam kong kung anong nangyayari sa'yo. Gusto kong alam ko rin kung ayos ka lang o kumusta ka na. Pero hindi naman lahat ng galaw mo sinasabi niya. Yung mga importante lang na, lalo na kapag Pasko o kung may anong espesyal na araw. Paliwanag ni Gio kaya napatango si Kiara. Minahal mo ba talaga ako, Gio? Kasi kung oo, gusto ko sanang patunayan mo. Ani Kiara dahilan para mapahinto si Gio at mapatitig sa kanya. We will talk to my family tomorrow.
I will introduce you to them again. But not as my girlfriend, but as my soon-to-be wife, as my fiancé. Sagot ni Gio na nagpahinto naman kay Kiara. But first and for now, I want to take this moment to say sorry and apologize for not being there for you for 2 years. Gio started. Bumuntong hininga ito at hinawakan ng kamay ni Kiara na nasa lamesa. I know some questions are running inside your mind right now. Walang media at mga taong lumalapit sa iyo ngayon dahil binayaran ni Faye ang may-ari ng restaurant na to para magkaroon tayo ng privacy. Palusot niya lang din ang sinabi niya kanina na may kailangan siyang gawin at puntahan dahil gusto niyang magkausap tayong dalawa. At finally, maayos na natin ang lahat. Gio smiled at her and wiped her cheeks with tears. I love you so much, Kiara, and I'm beyond proud of you reaching one of your biggest dreams in life. I'm so sorry for 2 years of not being there for you, but believe me, even if I wasn't present, I never loved any woman. Ikaw lang ang babaeng minahal ko at hanggang ngayon ay mahal na mahal ko. Hindi ko nagawang ipaglaban ng tayo noon dahil inaamin kong takot ako. Natakot akong maging dahilan pa ako ng hindi mo pag-abot sa mga pangarap mo. A tear escaped Gio's eyes but his smile is still plastered in his face. Sa loob ng 2 taon, ikaw lang ang babaeng minahal ko. At sa bawat oras at araw na lumilipas, hindi ka nawala sa isip ko. Oras-oras iniisip ko ang kalagayan mo habang malayo ako. Hindi ko maramdaman yung sayang nararamdaman ko sa tuwing ikaw ang kasama ko sa bawat araw na wala ka sa tabi ko. Pakaramdam ko napakaraming kulang sa akin. Pakaramdam ko hindi ako kumpleto dahil wala ka sa tabi ko. Another tear escaped his eyes but he still managed to smile. Kapag wala ka, parang ang daming kulang sa akin. Parang hindi ako yung ako. Hindi ko magawang maging masaya. Hindi ko magawang maghanap ng iba at wala rin namang talagang plano ako noon na humanap ng iba. Kahit pa ilang beses nang sinabi sa akin ng mga kamag-anak ko na maghanap na ako ng iba dahil alam ko sa sarili ko na ikaw lang talaga. Ikaw lang ang mahal ko at ang babaeng mamahalin ko. Gio heaved a sigh and wiped his tears and let out a small laugh. I'm so sorry for being absent for 2 years pero ngayong nandito na ako, nangangako ako sa iyo, Kiara. Nangangako akong hinding-hindi na kita kahit kailanman iiwan. Ipaglalaban kita sa kahit pa maraming pamilya natin ang umayaw o humadlang sa ating dalawa. Handa akong harapin ang lahat basta ikaw ang kasama ko. Handa akong ipaglaban ka, makasama ka lang ulit. Lumipat sa tabi niya si Gio at mabilis siyang niyakap. We will face my family. I'll talk to your father about this too later. Pangako gagawin ko ang lahat para hayaan na nila tayong maging masaya at maging magkasama. Gagawin ko ang lahat para makasama ka. At hindi ko hahayaang may humadlang sa ating dalawa. Hindi ko hahayaang mawala ka pa sa akin dahil nandito ka na ngayon. Wika ni Gio habang mahigpit na nakayakap sa kanya. I love you so much, Kiara, and I will fight for both of us. Liligawan ulit kita. Kahit pa ikasal na tayong dalawa at kahit pa tumanda na ay liligawan pa rin kita. Nangangako akong araw-araw kong ipaparamdam sa iyong pagmamahal ko. Pinapangako kong hindi ka na ulit iiyak sa piling ko at hindi na ako ulit aalis sa tabi mo. Humiwalay si Kiara kay Gio at ngumiti rito. I love you so much too, Gio. Hindi ko na rin hahayaan pang may ibang humadlang sa ating dalawa. Ipaglalaban rin kita kahit kailan. Hindi ako aalis sa tabi mo. Gagawin ko ang lahat para maging tayo. Kahit pa may humadlang na pamilya natin, hindi kita iiwan. Mahal na mahal kita, kaya kahit alam kong magiging mahirap ipaglalaban kita at ipapaalam sa kanila kung gaano kita kamahal. Thank you so much for explaining your side, for telling me the truth, and for loving me, for being my #1 supporter, and for being my man. Thank you for embracing me, for loving me despite my flaws and imperfections. Thank you, Gio. I love you so much. I'm proud of you and I'm thankful and grateful for having someone like you. Kiara hugged him once again. I'm thankful for you too, Kiara. I love you so much. Thank you for loving me and embracing me too. Dumating ang kinabukasan.
Nanginginig ang kamay ni Kiara habang nagmamaneho si Gio papunta sa mansyon na pagmamayari ng pamilya nito. Ngayon ang araw na haharapin nila ang pamilya nito upang kausapin ang tungkol sa kanilang dalawa, kaya hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding kaba. "We're here, baby." Anunsyo ni Gio at nauna nang bumaba ng sasakyan bago siya pagbuksan ng pintuan sa passenger seat. Inalalayan siya nito sa pagbaba at mabilis na ipinulupot ang braso nito sa bewang niya. Gio smiled and kissed her forehead. "I know you're nervous, but don't worry, I'm here. We'll face them together, okay?" Iginiya siya ni Gio papasok sa loob ng mansyon ng pamilya nito. Mabilis siyang yumuko ng bahagya bilang paggalang nang makapasok sila sa loob ng mansyon. "Magandang umaga po." Magalang na pagbati niya sa mga tito at tita ni Gio na tiningnan naman siya. "Sit." Tipid na sambit ng Tito Tomas ni Gio sa seryosong boses ngunit may tipid din namang ngiti sa kanyang labi. Mabilis silang naupo sa sofa. Hawak pa rin ni Gio at tila takot na bumitaw. "Tito, I know you know why we're here." Ani Gio kaya tumango naman ang kanyang Tito Tomas. "Yes, iho, but first, I want to say sorry for being too controlling before. Natatakot lang ako noon na masaktan ka, iho. Ayaw ko lang na maranasan mo ang minsang naranasan ng ama mo nang nasaktan siya dahil sa pagmamahal." Ani ng Tito Tomas ni Gio na nagpakunot naman sa noon nito. "What do you mean by that, Tito? I thought my parents died on a car accident." Naguguluhang tanong ni Gio dahilan para magtaka rin siya. "I am your biological father, Gio. Anak kita at ako ang ama mo. Natakot akong maranasan mo ang sakit na minsang naranasan at naramdaman ko nung maging kami ng mama mo. Ipinakilala ko ang sarili ko bilang tito mo kahit na ang totoo ay ako ang ama mo. Ginawa ko yun dahil ang mama mo hindi tanggap ng pamilya natin. Pinalabas kong ako ang ama mo dahil yun ang pakiusap ng mama mo. Ayaw niyang magalit ka sa akin dahil sa mga bagay na hindi ko nagawa noon. I failed to fight for your mother and me. Your mother died while giving birth to you. Pero bago kanya ipanganak ay nakiusap siya sa akin na huwag kong ipakilala ang sarili ko bilang ama mo. Dahil ayaw niyang magalit ka sa akin." A tear escaped Thomas' eyes but he immediately wiped it out. "Hindi ko nagawang ipaglaban doon ang mama mo. Ayaw rin naman sa kanya ng pamilya natin katulad ng kay Kiara. Kaya ginawa ko ang lahat para mailayo ka kay Kiara dahil sa takot na mangyari sa inyo ang minsang nangyari sa amin ng mama mo. Ayaw kong maramdaman mo ang sakit na naramdaman ko noong naging duwag ako. Pero ngayon gusto kong itama ang nagawa ko. Gusto kong bumawi sa iyo, anak. At ipinibigay ko ngayon sa inyo ni Kiara ang basbas ko. Malaya na kayong dalawa. Pwede na kayong magpakasal. Mahalin mo si Kiara ng buong puso. Ipaglaban mo siya sa mga taong susubukang humadlang sa inyong dalawa. Huwag kang maging duwag katulad ko na hindi nagawang ipaglaban ng mama mo sa pamilya ko. Ayaw kong matulad ka sa akin na hanggang ngayon ay dala-dala ang sakit at bigat dahil sa bagay na hindi ko nagawa noon para sa aming dalawa." Napabuntong hininga ang ama ni Gio. Gio tapped his father's back too. "Hindi po ako galit sa inyo kahit pa marami kayong nagawa sa akin nung nakaraan. Ang pagmamahal at alaga sa akin bilang isang ama ay sobra-sobra pa para makabawi kayo. Sobra pa para sa pagmamahal. Inalagaan at inarugaan ninyo ako. Sobra pa sa pagiging ama ninyo kaya masaya po ako. Hindi ako galit at mas lalong wala akong galit." Ngumiti si Gio sa kanyang ama kaya napangiti rin si Kiara. "Naiintindihan ko po ang naging desisyon ninyo para sa akin noon. I know you just want the best for me. So I understand and I'm thankful that you are my father. Thank you for letting me to be with the woman I love. And thank you for giving me the freedom to be with Kiara. I love you so much, pa. Mahal na mahal ko kayo ni Mama." Napangiti na lang si Kiara habang nakatitig ngayon kay Gio na may namumuong luha sa mga mata habang sinasabi ang wedding vow niya. Ngayon ang araw ng kasal nila, ang araw na matagal na nilang hinihintay na dumating.
ang isa sa pinakamahalagang araw sa buhay nilang dalawa. I love you, Gio. I love you so much. Ani Kiara matapos sabihin ang wedding vow niya. 5 months have passed, and today is the day that Kiara is getting ready to tell Gio about their baby. Nasa trabaho pa ngayon si Gio at naiwan naman siya sa bahay nila. Wala siyang schedule ng photoshoot ngayon at hindi kasi maayos ang pakiramdam niya nitong mga nakaraan kaya't naisip niya na magpahinga mula sa pagmomodelo kaya pinagbigyan naman siya ng agency niya. Gio? Gulat niyang sambet ng pagbukas ng pinto ng kanilang kwarto ay bumungad sa kanya si Gio. Bakit napaaga ka yata? Nagtatakang tanong niya sa asawa na ngayon ay kunot noo sa kanya. Tapos ko ng mga gagawin ko. And you? Why do you look so shocked? Natatawang tanong ni Gio saka siya marahang hinatak papalapit at niyakap. I'm pregnant, Gio. We're going to be parents now. Bulong niya kay Gio habang nakayakap ito sa kanya. Halatang natigilan ito kaya napangiti siya. Hey, I said I'm pregnant. Natatawang pag-uulit niya pa. I love you so much. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Umiiyak na sambit ni Gio habang nakayakap sa kanya. Saka humiwalay at pinantay ang mukha nito sa tiyan niya bago yun hinalikan. And you too, baby. I love you so much. Daddy loves you so much. Kiara smiled as she stared to the man she loved and still loves. He once just the model's bodyguard, but now he's the model's husband and father of her child. Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko. Baliw sa'yo, oh, oh.